Naguguluhan ka na, kawawa ka naman. Huwag mo na intindihin kasi sila. Yan, natanong kasi ako nung isa, naguguluhan na raw siya sa politika natin. Huwag mo na silang intindihin, intindi mo na lang yung life mo, charot. Kasi ganito yan. Kasi tingnan mo kasi ang gameplay. Alam mo, ang gameplay ngayon, wala sa DDS, wala sa loyalista. Ang gameplay ngayon, nasa pink at saka mga dilaw. Hindi ka ba nagtataka? Kita mo ha, bigyan kita example. Si Claire Castro, pink yan, pure pink yan, at namumutawi ang dilaw na utak niyan. Pero kinuha ng Marcos, di ba? Ibig sabihin, pag kinuha siya, may nagsuggest na siya ang gawing tagapagsalita, di ba? Yung bumubulong dyan sa mga Marcos, eh, syempre, malamang may relasyon sa dilaw or sa pink. O, ganito yan. Si Claire Castro, kung titingnan nyo, akala mo kinakampihan niya si Marcos, di ba? Tapos pagka nagsasalita siya, against siya lagi sa mga Duterte. Tama. Lahat ibibintang niya sa mga Duterte. Bawa, magbibigay ng isang issue, ang isang magtatanong ng issue sa kanya. Magsisimula doon sa issue, tapos biglang may kasalanan ng Duterte. Tama. Ganito ang ginagawa niya kasi. Akala nyo lang na anti-Duterte lang siya. Hindi, anti-Marcos din siya. Ganito, paano ko nasabi? Kasi tignan nyo, kung paano yung the way she speak, di ba? Tandaan nyo ito, pagkatatandaan nyo, she's the alter ego of the president. Kung lahat ng ginagawa niya, lahat ng pagsasalita niya, lahat ng ina-action niya, it will reflect on the president. So, ibig sabihin, kapag siya may sinabi, kapag siya may ginalaw o may ginawa, parang presidente na rin ang gumawa at gumalaw. Gets nyo? So, ang daming naaasar kay Claire Castro, di ba? So, yun yung point nun. Hitting two birds in one stone. Tinitira niya ang mga Duterte, tapos at the same time, akala nyo lang kinakampihan niya si Marcos, pero inaasar niya ang mga taong bayan para maasar kay Marcos. Hindi niya ba naisip yun? Ganon ang gawain niya ng mga dilaw at saka ng mga pink. Oo, kasi gitna sila eh. Siyempre, ibabalansin nila. O, ito pa. Di ba, 15, negative 15 si Marcos ngayon, tapos positive si BP Sara. So, palagay nyo, pagka ang positive ay, bawa si Marcos nag-positive, positive 60. So, sobrang ganda ng rating niya, tapos si BP Sara ay negative 15. Palagay nyo, sino sisiraan nila? Natural si Marcos, 'di ba? To balance yung ibabalanse nila yung ground, 'di ba? Kaso nagkataon lang na mataas si BP Sara. Tsaka may galit sila kay BP Sara, kaya talagang sisiraan nila si BP Sara. Pero kapag mas mataas ang rating ni Marcos, for sure sisiraan nila ng todo si Marcos. Tapos at the same time gagawin din nila ng konting action si BP Sara kasi sira na 'di ba? Ba't mo pa sisirain, o 'di ba? Syempre, ang habol nila is i-balance lahat. Alam niyo kung bakit gusto nilang mabalanse lahat? Kasi wala pa silang pambato na may sasapat sa dalawang faction. Since sira na si Marcos, hindi na nila masyadong iniintindi, kinakampihan na lang nila. Kasi pag kinampihan nila si Marcos, which is parang ang nangyari ngayon parang kaaway na rin ni BP Sara si Marcos, pag kinampihan nila, parang gano'n na rin, they are hooked with the same mission, at saka iisang pananaw na nila sa buhay. Against na sila lahat sa mga Duterte, di ba? So, gano'n na nangyayari ngayon. So, yung pagbaba ni Marcos is parang sila, ang mga dilaw at saka ang mga pink na rin ang gumagawa. Kasi yan para sa kanila din naman yan. Kaya ginagawa na nila. Masyado nga silang advantages ngayon. Promise. Oo, mga pink at saka mga dilawan, masyado silang advantage. Tatay-tahimik lang yan, di ba? Nag-rally sila, wala silang masabing pangalan, di ba? Pero tatay-tahimik lang yan. Pero sila ngayon yung kung titignan mo yung gameplay, sila ngayon yung umaangat. Oo. Kaya nga kailangan, si Inday Sara, medyo kailangan ma-maintain niya yung status quo. Ibig sabihin, ma-maintain niya na nandoon lang siya. Kasi eventually, pagkasakaling ma-impeach si BP Sara, ang habol ng mga dilaw at saka mga pink, mabasag ang boto para kay BP Sara. Ibig sabihin, pag nabasag yung solid vote kay BP Sara, kahit pag naglagay sila ng kandidato, mas may edge na kaysa sa hindi nila ma-impeach si BP Sara. Kaya kita nyo ang focus nila talaga siraan si BP Sara at saka ma-impeach si BP Sara kasi kailangan nila mabasag ang boto ng mga DDS. Well, siguro hindi naman nila din nakikita na kahit mabasag pa ang boto ng DDS, hindi rin naman sila ang gagawing option ng mga DDS. Siguro ang pipiliin ng mga DDS yung mga yung neutral o kaya yung may inclination sa kanila na na tao para at least hindi pink, hindi Marcos loyalist, hindi ganoon. Hindi yun ang pipiliin nila. Kaya lang ang masama niyan, yung the rest of the pink, sabihin natin 3-port ng pink pipiliin yung ganon, may 1-port. Yung 1-port pipiliin ang isa sa kanila. It's either pink or yung loyalist na i-endorse ni Marcos. Kung ang i-endorse ni Marcos, yung pink, mas lalo na silang may edge. Kung i-endorse ni Marcos, yung tao nila, di ba?
So, ang habol nila yung 1/4 ng faction na yun. So, yun pag nabasag, 3/4 ang matitira sa mga Duterte, which is, ewan ko kung may tatakbo pa for the Dutertes, o siguro kung ma-impeach man si BP Sara, mag-e-endorso si BP Sara ng, ng pamato niya, para at least, di ba, hindi masayang yung solid vote ng DPS. Kaya lang, 3/4 na lang ang makukuha nun. Kung hindi makukuha nun yung gusto ng mga talagang solid vote na DPS. Tingnan natin kung sino yung endorso ni BP Sara pag na-impeach si BP Sara, kasi dyan tayo magre-rely na talaga eh. Yan talaga magiging gameplay. Kaya ano mangyayari na yan, pink loyalist, pink dilaw loyalist against doon sa i-endorso ni BP Sara. O ngayon, kuha mo na yung gameplay, hindi ka na naguguluhan. Kaya huwag ka na maguluhan kasi it's all about the game. Ano din, strategy din yan, politics na yan eh. May mga strategies din yan sila. Eto, tumayo na ako at may nag-deliver. Ay nako, paano naman daw? Tanong niya sa akin kung sa konkon, mag-konkon daw. Di siyempre papayag yung mga dilaw na mag-konkon. Alam niyo kung bakit? Para sa kanila din niya. Kita niyo lahat yung halos mga seat nila dyan sa Congress at saka sa Senate, di ba? Mga dilaw na halos ang namumutawi dyan. Tsaka yung may mga galit sa mga Duterte. O yan si Ridon, yan si Luis Tro, yung mga yan, di ba? Tsaka sino pa yung, ganon. Abante ba yun or what? O di ba? Papuro sa kanila yun. Kaya papayag yan, syempre. Tapos ang maganda niyan, ganito, pagka nag-con-con, o nag-con-as, o kung ano man yun, edi ano yung term, ma-extend yung term, pero magdadagdag ng senator, magiging 54. So, ang mangyayari niyan, di may tatakbong may mga Duterte na tatakbo, syempre, o di, sisukwata ng mga Duterte yun, ilan na lang sila, 12 na lang sila dyan sa Senado na medyo ay paalis na rin iba, kaso may extend pa rin yung iba na yun, o di, dadami mga Duterte, kung sakasakaling manalo ang mga Duterte, nasa inyo na yan. Tapos, ano mangyayari kay Marcos, di, yan, ganyan pa rin siya. Tapos, malamang, alam nyo, kilala kasi ang mga Marcos na kapit sa posisyon. Ever since ilang years, di ba? For 20 years, kapit na kapit sila sa posisyon. Kilala na sila sa ganun. So, hindi natin masasabi, pabor sa kanya. Hanggat pabor sa kanya yung ginagawa ng mga pink at saka ng mga dilaw, di, magkakamutan sila ng mga likod nila, di ba? O, di tuloy-tuloy yung kanyang mga kasiyahan, tuloy-tuloy yung mga, kung ano-ano mga, mga gawain na ganun, kung ano man yung managawa niya. Oo. O, syempre, bye-bye, flood control. Ganun na lang yun. Para na lang hangin na dadaan sa atin yun. Biglang maabsuelto lahat yan. At yung pera, hindi na natin malalaman kung kanino napunta dahil lahat sila wala nang kasalanan. Diba? The show goes on. Yeah. So, ewan ko sa inyo, ba't naguguluhan pa kayo? Ayun na yung magiging hakbang yun eh. Wala naman ng iba eh. Wala nang ibang patutunguhan. Not unless hindi ma-impeach si BP Sara. Kaya nga ang daming taong gigil na wag ma-impeach si BP Sara. Alam mo bakit? Kasi gusto nila magkaroon ng gusto nila makita. Kasi itong mga nagaganap ngayon, parang, natural gagawin nila yan. Pero ang talagang hinahangad nilang makita kung ano ang gagawin ni BP Sara pag naupo si BP Sara. Huwag kayo magplastikan. Kahit kayong mga pink, kahit kayong mga dilaw, iniisip nyo na rin yan. Tama? Oo.